Ayun guys, pagpapatuloy lamang ito ng ating vlog. Ayan, alauna 17, nandito na tayo sa Dasmariñas pa rin, kalagitnaan ng Dasmariñas. Ayan, huminto lamang tayo ron sa may Petron. Kung yung napanood nyo po yung sinundan nito, kaya na napakainit pa rin doon. So tayo ngayon ay magpapatuloy ng ating biyahe papuntang Calaca. Kaya sama kayo, let's go! Tama ka, tara, katsukaran, kwentuhan na. Atin nga, sinagot ko rin yung tumatawag kasi si Kapanalig. Hindi ko alam kung bakit, dalawang tawag na baka importante. Kaya sinagot ko na. Pero hindi ko siya sinagot ng tawag. Sabi ko nasa labas ako. Sinamahan ko si Kaylee. Kaya chat na lang. Sabi ko bakit ba? Wala pa akong upload. Yung pala may parcel siya sa Champaka, sa may bahay nila dito sa Nabotas. Pinakukuha sa akin para kung sakaling pupunta ako bukas. Yun lang pala. Pinasasabay lang pala yung yung parcel niya. Sige Kapanalig, sorry. Dahil nandito na ako sa Dasmariñas. Hindi ko na madadala. Right. Hindi ko na madadala. Hindi na muna tayo kakain. Hindi pa naman ako nagugutom. Doon na muna tayo sa Kapanalig. Red light to Leon 100 countdown. Ala ko mare-red light na naman. Dito kumulimlim din. May na tayo palabas ng Gasma. Medyo lumabay na. Kasasabi ko lang kayo na naman yung araw. Ayun na. Natatakpan kanina ng ulap. Kaya kumulimlim. Tapos ngayon na naman nagpakita naman sa araw. Anyway, okay lang yan. Basta makarating tayo ng safe, walang problema at walang kapahamakan. Sabihin nyo kami, Panginoon Kristo, malupiran ninyo. Thank you Lord. Marami palang bukas na karinderya dito. Ay maraming karinderya na pwedeng kainan. Kaya lang kapag dadaan tayo ng maaga, wala. Yung dinaanan natin, ang daming kumakain na parang factory worker, hindi naman estudyante. Tapos dito dalawa, tapos yung isa pa, tatlo na inadaanan natin sa hilerang to. Pero hindi tayo nagugutom. Ayun na yung dinaanan natin, ay yung kinakainan natin. Hindi na muna. Mga mais dito, di ba? Mga puti. Pero pagka walang puti, tinitindan nila yung yelo. Kaya lang priority nila white mais. Pagka wala lang silang mabila ng white, yelo yung binebenta nila. Tinanong ko yan Yun. Mga katyokaran, palambing uli, Reggie Reels. Reggie lang ako, si Reggie. Kulang na lang 100 yata yung kanyang kailangan maabot na subscriber para maging 1,000 subscribers na yung kanyang mga taga-subaybay.
konti na lang po para monetize na siya. Ganun din si Bunsong Kapanalig, subscribe. Isama na rin natin si Kasadikman TV. Maraming salamat po sa inyo. Sana ma-monetize na sila. Mga natin yan, tropa. Kilala nyo naman si Bunsong Kapanalig, anak ni Daddy Ong yan. Diba? Kaya palabas na tayo ng Dasmariñas at papunta na tayo ng Silang, Cavite. Silang na po tayo. Right. Yung Our Lady of Lasanet. Pasok rin tayo dyan, ha? National Shrine of Our Lady of Lasanet. Pero mo, imaginein mo, Han, umalis ako 11:30, 1:30, 11, 12, 1, 2 hours. 2 hours natin babiyahihin yan. 11:30 ba ako umalis? Parang alas 12 ganun. Basta ganun. Kulang 2 oras. Kaya na-traffic pa tayo. Diba? Silang proper. Na to. Ay, hindi pa pala. Pero so. Futuristic electric car. Ayan si Gaily niya, wala ko sa bahay. May trabaho si Gaily. Kaya nag-chat na lang ako sa kanya. Sabi ko, hindi nga, alis na ako. Okay na. Kaya, ganyan na tayo. At buti na lang, ang suot natin ay maong na pants. Hindi masyadong pasok ang init. Saka dito sa Silang, papuntang Tagaytay, medyo medyo malamig-lamig na. Ang buko, oo. So parang wala silang buko dito. Buko. Nalagpasan na natin yung 13 Martires. Kaya yun ang gano'n na sinasabi ni Kapanalig. Sabi niya, kung gusto ko, dumiretso na ako sa 13 Martires para hindi na ako didiretso ng tawag dito, Kalaka. Sabi ko, sasabay na lang ako sa kanila. Kasi
Kasi kung babiyahe tayo bukas, pahinga lang ako konti, babalik na kami rito, papuntang Tres Matres doon sa ka-tsuhin nila Kapanali, birthday. Sa side siguro ng ano, mama niya. Alam mo, ang angkas ko ay si Pepe. Pero dapat si Kautol mag-angkas sa kanya, masanay sila mag-angkas eh. Pero okay lang yun. Mag-aang naman si Pepe. O kaya nandiyan si Jumo. Hindi natin alam kung nandiyan na si Jumo. Green grapes. green grapes of home. Yeah, dito sa kahabaan na to, alerang to sa kabila. Dito yung ano eh, yung ilog ni Maria, yung binibila ng honey farm. Ay, ito na yung asyenda. Sa kanila ko pupunta siya pag may pabili na ako. Yung ano ni ilog ni Maria, hindi ko alam kung lagpas na tayo o hindi pa siguro. Tapos, yun nga, yung farm. Honey farm. Saka na tayo rin bibili pag may pambili. Nasa ano siguro, kulang 800 yung honey dyan. Pero original talaga. Sana nakahinto tayo ron, may buko pala ron. Hinto tayo pag nakakita tayo ng buko. Dito sa Haleron to, madali lang pala mapuntahan. Parang JP. Minsan pag may dala na akong pera, bibili ko para yun nga pag sakaling kubuhin sila Riley, yun na lang iinumin, papataka ng kandila, papataka ng kalamansi. Buo ba to? Ay, ice cream. Anyaw. Ayan, may din. Pwede rin kumain dyan. Doon na lang tayo kakain kinakapanalig. Makikain na lang tayo ron. Ayun ang buko. Nakalagpas na ako. Tuloy ko kasi, wow. Sarap ang tumabay ron. Kung ganyan. Bali, meron pa dyan. Buko. Kailangan ko ay buko. Wala bukas. Ang bango ng pinya. Si Riley gusto ng pinya, kumakain doon sa Shopee. Ay, pakwan! Pero gusto niya pinya. Try ko nga makapag-uwi, kaso wala tayong bitbitan. Si Biani. Meron din palang bilihan ng mga ano rito, mga ayun oh. Ayan yung pintuan. Kasi sabi ni Gailey, aso ang layo niya, no? Di ba? Meron din naman sa Malabon, Caloocan niya, malapit. Kumaga, mag-ipunan ko raw yung pintuan naman namin. Kasi na yun eh, look na, dahil na ilang beses na napabaha. Tsaka hindi siya puro. Siya eh, yung parang plywood na manipis na dinoble lang. Sa baba. Kumbaga, yung ganon para maging isang pinto, ipinako sa 2x2, parang ganon. Ito parang mga puro. Pag-ipunan ko raw, sabi ni Gailey, sige ka ako, ipunan natin yan para mapalitan yung pinto namin.
Tagaytay na tayo. Ito, dadaan na tayo sa bypass Tagaytay. O, dibahan. Hindi na tayo. Kung alas 3 pa ako aalis, dating ko ron mga 7. At least ito, mga mag-aalas 3 nandun tayo. 1:53 ng tanghali. Punto muna tayo, uli tayo tubig. Uy, ano tayo? Pwede rin magpahinga rito, no? Kaya lang, huwag na. Tingnan muna tayo tubig. Thank you Lord. Tara na. Tayo din sa yung paliko papunta kila Kuya Pido Ariel. Shoutout po. Hindi pa tayo nakapagpagawa pero magpapagawa po tayo sa inyo. Wala pa lang budget. Pagka may budget na, pupunta tayo kay Kuya Pido. Red light na naman. Dito yan. Malapit na dyan yan. Si Kuya Pido, yung kanyang shop. Shoutout ulit kay Big C. Big C, yung pong ni Kenji Mariano. Shoutout. Magawa ng mga uniform, pang basketball, mga long sleeve, mga pang rides. Mura lang dyan, makaka-discount pa kayo. Big C. Kita ko buko dito sa bypass Tagaytay. Ay, yan. Gusto ko ng buko. Magkano po bili? May 25 sir, may 30. 25. Buko. Dadablaan. Ayan, buko tayo, buko. Sandaling inuman lang to. At dito tayo sa tulay. Walang tubig. Walang tubig ang tulay. Ang ilalim ng tulay. Ayan. Doon tayo. Ay, bubuko lang tayo. Mga kachokaran, buko tayo. Tapos nito biyahe ulit. So tayo magbuko. Butas na. Butas na. Okay na yan. Mura lang yan. Bili tayo ng medyo matibay-tibay. Let's go. Madali lang kasing ito kasing manipis. Hindi masyado mainit sa kamay. Hindi masyado masikip. Unlike yung nabili ko.
kasi. Sarap ng buko. Ang daming laman. Alas 2:05. Hindi naman tayo nagugutom. Pero nagbuko tayo para akong nag-break sa buko. ₱25. Di ba? Inaano lang ni Jomong sa ano yun eh, sa Kampadalik. Pinipitas. Yan sa parting ito, malamig na. Malamig ang hangin. Dito papunta sa kanan, papunta kay Daddy Oms. Hindi na nakakairita yung hangin. Ay, yung init. Malamig na siya. Pero busog. Ganda oh. Ay pala. Mainit siya pero may hangin na malamig. Tagaytay ito eh. Dami talaga kumakain dito oh. Hindi ka tulad sa iba. Sa kabila may kainan din eh. Dito kasi nakaparada na sila oh. Kaya alam mo diyan kumakain eh. Dito yung papunta kila Daddy Oms. Pinansones Han. Ganda oh.
pamimili. Makikikain lang tayo ron. Makikisaya, makikikulit. Wala tayong dala ngayon. At nanghiram lang tayo ng panggas. Konting budget na panggastos. Pero wala tayong maiaambag na pera o panggastos sa kanila. Sorry, pasensya na. Alas 2:14 ng tanghali ng hapon. Tapos yun, mag-alas 3 na po tayo. Alas 12 yata tayo umalis. Ma-traffic pa. Maraming sasakyan. Kaya medyo maano tayo. Na-delay. Okay lang. Ang importante nga, safe tayo makakarating doon, diba? At makakauwi syempre, at safe din yung mga pamilya natin, diba? Para walang problema. Thank you, Lord. May school kasi. Ano ba nasabi ng ginagawa ang kalsada. Sana maging masaya sila dumating ako. Ngayon ko lang ulit ginawa yung mag-surprise. Usually hindi ko ginagawa yan dahil ayoko. Dahil nga syempre hindi natin alam kung aalis sila. Yun nga, dapat sana nandyan sila, hindi sila umalis. Pero based sa pagkakachat ni Kapanalig sa akin, o tumatawag pa, nandyan sila sa sa may Kalaka. Yun nga, ayoko kasi nung bigla malalaman ko wala pala sila dyan. Kaya kahit isa sa kanila sinasabihan ko. Pero ngayon kasi lahat na sinasabihan ko na sila, lalo yung dalawa. Sabi ko, pumunta ako dyan para alam nila. Ayoko nung press pa na nagsimula kasi yan kay JP. Pupunta talaga yan na mag-isa nang hindi alam ng team. Tsaka sinasabi niya, ayoko, hindi ako pupunta, ganyan. Pero pabiyahin na pala. Yun, nagaya ni Kagrasa. Pero ako, isang beses lang. Hindi ko na inulit. Ayoko kasi baka mabadrip pa sila. Oh, surprise ka pa. Di ba? Pero ngayon, sana wag naman magalit. Kasi nga, biglaan tong punta ko eh. Sabi ko, wag ko na kayo sabihin kila Kapanalig. Sabi ko, hindi ko na kaya sabihin. Kausap ko lang si Gailey. Napupunta na lang ako, Han, mag-aayos na ako ng damit. Kasi ang pag-aayos ko sa gabi po yun. Tapos matutulog na. Eh ngayon nga, wala pa ako nakaayos ng damit. Kaya sabi ko kay Gailey, mag-aayos na ako, tapos alis na ako. Hindi ko na siya hintayin na makauwi sa bahay. Ayun, okay ito, man, ito na, kumain naman siya. Dito na tayo. Papakarga pa tayo para bukas hindi na tayo magkarga kung sakaling gabiyahe. At sana kasya na yun. May 3 bars pa naman. So hindi ko alam kung magkano ang kakarga nito. Dati kasi si Jumong nung umuwi kami, binibigyan niya ako pang karga. Nagkarga kami ng 200. Ayoko na, sa totoo lang ayoko kukuhanin yun. Wala namang problema, nakiangkas lang naman siya sa akin eh. Bakit ba ako kunin ko pa yung yung pinanggagas niya?
Eh pinili ko, eh sige. Saka pagkakakain ko kami noon, kung meron nung lalo nung nagsisimula pa lang siya, yung hindi pa siya sumusweldo. Sabi ko, sagot ko na yon yung pagkain niya. Pagka may punta kami karinderya. Hindi ko sinusumbat ha. Hindi ko pinagmamalaki yun. Gusto ko lang malaman nyo rin na hindi naman po tayo masungit. Siyempre kung meron tayo, magbibigay tayo. Yan, katulad nung pupunta tayo ni Kapanalig, nung bumiyahe tayo, namili si Kapanalig, tapos kumain. Sabi ko, pasensya ka na Kapanalig, talagang baong ko, panggas lang eh. O, tsaka konting panggas. Tapos pagka ibinigay ko pa sa kanya, hindi ko na, wala na ang matitira na pauwi. Eh sumama nga si Jumo. Kaya may yung panggas ko na pauwi, naitabi. Magkarga ng gas, dito na tayo magkakarga sa Petron para kung sakaling mabiyahe bukas, hindi na tayo maabala na huminto. Sila I'm sure magkakarga yan bukas, mauna na tayo. Okay tayo. Yan guys, malapit na tayo sa Boundary. Karga muna tayo. Magkano rito? 70. Samantalang doon sa kinarga natin, no? 82. 82 pala. 71. Green. Marco, nakahirap-hirap. Okay. Full tank na naman. Malapit na tayo sa Boundary. Yan! Kasad ko na si Gaily. Nandun na tayo. Birthday nga pala ni Lola Ile, yung biyanan ng aking biyanan, yung pinupuntahan natin sa Batangas, sa Mayloo, sa 25. Kaya lang mukhang hindi kami makakapunta kasi may pasok yung dalawang bata. Ang 80th birthday. Noong pa kami iniimbitahan, kaya lang yun nga, hindi kami makapunta dahil nga dahil may mga pasok. Kino-consider namin na kung makakasama dahil nga baka matempong may pasok to yung dalawang bata. Eh yun nga, si Kylie, si Mati, yun nga, may pasok. Ayan, dati dyan ako kumakain. Yung karinderya dyan, laging tawag dito. Medyo mura dyan nung kinakainan ko yan kasi saktong 100 ang sinisingil sa akin kapag kumain ako ng papaitan at ng kanin, may kanin na, tapos yung ibang ulam lagi sakto ng 100 ang sinisingil nila kesa dun sa sa may yung bago natin kinakainan 100 ang ulam tapos ang kanin pa sabihin na natin 15 or 20. Ayun I love Calaca is a city of character. Calaca is a city of character. Nandito na po tayo. Medyo malayo raw yung pupuntahan sa Ternate. Siyempre kailangan ng pahinga kondisyon.
ngayon ng day off. Kaganda kasi sa kanila, malapit lang sila dito sa Campanalig. Tulad ni Michael Likot, ni Paring Jose, malapit lang sila. Eh tayo medyo may kalayuan eh. Talagang malayo. Alright, nandito na tayo. Malapit na pala. Ba't lagi nandito? Nandito na tayo sa papasukan. Yun ang ibig ko sabihin. Pero wala pa kayo sa ayan na lang. Sabay tayong konti. Alas 3 tayo nakarating. Tabi kayo. Excuse me. Uwian na ng mga bata. Ba't alas 2? Ay mag-aalas 3. Hindi rin tayo nakapunta nga pala kay Kadidit kasi nga may pasok tayo. Eh biglaan silang nagpunta yata ron sa para tulungan si Kadidit. Eh tayo may pasok na kaya hindi na tayo nakatulong kay Kadidit, hindi tayo nagkita. Ewan ko kung sasama yun bukas. Subukan ng malaman. At lapit na tayo, bababa na tayo. Dito kaya si Kuya Luni. Kuya Luni. Sino to? Kuya Waning. Hindi. Madulas ha, maraming dahon. Hindi ho ba madulas? Okay. Wala na tayo. Dito kasi matarik. Mas madulas pa yung sapatos. Si Kapanalig sanay na rito eh. Kaya ginagawa ng mga loko. Ano kaya ang ginagawa nila? Ayan na. Surpriseahin muna natin sila. Tapos papanik ako para ibaba yung ibang gamit.
Wala silang alam na nandito na tayo. Balik na tayo. Mamaya tayo papalit. Balik tayo pag nagulat na natin sila. Ayaw ka! Utay na ako! Ako pa rin ako! Sabi na, kasama ko nakita. Ala, kanina ka pa? Wala yung parcel mo. Tingnan mo, nag-alala ka sa parcel, hindi sa akin. Hindi, akala ko kasi hindi ka talaga dadating. Nasa dasma ako. Nasa dasma ako, tangi, nung tumawag ka. Wala talaga. Nasa ano, bigla ako nagdesisyon na umalis. Nung kachat mo ako, wala pa yon, di pa ako umano. Tapos nagpaalam ako kay Gayle. Ba't ngayon ka lang? Ano Alas 12 ko umalis. Alas 12 ka balis? Pero alam mo, pupunta ako. Hindi! Kasi silipin ko, may pagkain kasi yung aso. Sabi ko, hindi pa bumababa, mamaya gumaganyan-ganyan ko. Sabi ko, sino yun? Si Kuya Boy. Hindi ako. Asa yung tatlo? Ay, Si Pepe natutulog. Kagaling lang namin sa Batulaw eh. Nagmotor kami, tapos paakyat. Si Utol Lando yung gumagawa. Natuwa naman ako, dumating ka. ayan. Sabi ko nga, ayoko nang manonorpresa. Lagi ko sinasabi niya sa magkapatid na yan dahil sabi ko baka biglang umalis. Oo. Sabi ko sana nandyan sila. Sabi ko ngayon lang kasi bigla-bigla kaming, sabi ko kay Gayle, ngayon na kaya pumunta kasi ayoko na naman daling araw eh. Oo. Tinatamad ako eh. Tapos pagdating ko ron, Para bago naman. sabi ko pagdating ko ron, aalis na rin kami. Oo nga. Dahil may pupuntahan. Sabi niya, oo nga, sige. Sige, Ako yung parcel ko. sabi ko mag-aayos na lang ako ng damit. Balik ka nga. Ano bang parcel yun? Yung parts ng motor na yung pinaka-importante yung bilog, yung pulley. Siguro kadarating lang. Oo, kakarating lang. Wala, sorry ko. Okay lang, okay. Uli yung... Kumain ka na ba? Hindi po nga eh. Di pa? Wala kayong pagkain. Pero mag-iinit. Hindi. Ayun. Sige na, papaalam muna ako! Nagulat ka? Gulat talaga ako. Nagmamadali. Sabi ko, walang tao rito. Ganyan ko dito. Nandito pala sa gigil. Wala, hindi talaga tayo magtagumpay yung mga hayop na to. Sakto. Sige. Kunin ko muna yung gamit ko rin. Tuwan-tuwa pala mga kako ko, hindi naalalaman na nandito ako. Wala talaga ako idea. Kaso nga nakita mo ako, nakasili pala siya. No? Dahil kasi mag-i-edit na ako. Tapos sinilip ko, baka hindi pa kumakain yung aso. Maya may tapos kasabay si... Maya may aso dumarating. Sige na, paalam muna kami. Sige na, Bye-bye! Thank you po!